Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift the energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. So we have here the Seven of Cups, the Six of Wands, Ten of Wands, and Three of Swords. Seven of Pentacles, the Sun, Seven of Swords, and the Page of Cups. Bottom card natin, Knight of Wands. Okay, so mukhang marami kang options ngayon eh. Mukhang mahihirapan ka mamili sa mga opportunities coming in for you, and at the same time sa may hinihintay ka na maaaring itong taong to naging reason siya ng heartache dito, or parang nasaktan ka sa ginawa nitong taong to before, pero hinihintay mo pa rin siya. So, mukhang gagawa ng move itong taong to, or lalapit siya, makikipag-communicate, may action na gagawin tong taong to. May strong energy tayo dito ng Leo. Ayan. So, may offering tong taong to. Maaaring kakausapin ka niya for this offer, something na mukhang isa sa mga pag-iisipan mo mabuti. Kasi maraming options ang paparating sa'yo, maaaring sa love life or career, mga options na yan. Kaya parang nag-aalangan ka. Oh, prosperity by Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. So, mukhang caught in the middle ka between love life and career. So, mukhang itong taong hinihintay mo from the past na taong gustong-gusto mo talaga, pero parang dati tinanggihan ka nitong taong to, or feeling mo hindi mo kayang abutin yung taong yon. Pero ngayon, mukhang siya na yung nagre-reach out sa'yo ngayon. And at the same time, parang kailangan mo mamili between love life and career. So, anong pipiliin mo dyan? Love life or career? Maaring itong career na to ay your dream job or dream profession mo. Ayan. So, we have here bonfire, broom, mirror, mask, traffic lights, and clover. So, you're very lucky kasi itong mga inaasam-asam mo dati na parang for you is ang hirap abutin ng mga yan. Pero ngayon, parang pumipila sila ngayon sa'yo. So, we have here light bulb. Itong taong to, dati pangarap mo lang siya eh. Pero ngayon, magkakandara pa itong taong to sa'yo na lapitan ka, kausapin ka, mag-reach out sa'yo, mag-offer ng parang love offering ito. So, we have here, I can't let you go. So, connected pa rin to ha. I'm a liar. Can we talk? So, maaaring tinanggihan ka nga nito before. Or yung pagtanggi niya sa'yo is hindi naman niya gusto dahil parang noong mga panahong yun is meron siya ibang mga priority rin. You're my twin flame. Oh, twin flame for some of you. Kaya pala ganun na lang. Pero may bonfire energy tayo dito. And mukhang itong taon to is wearing a mask before. So mukhang yung feelings niya is hindi niya talaga maaaring tinanggi niya yung nararamdaman niya sa'yo before. Pero meron, no? Kaso parang tinanggihan ka niya, nireject ka niya. Kasi feeling niya you're not the one. And mukhang tong taon to is dealing with a karmic partner no mga panahong yon. Kaya parang inignore ka niya. Pero after non separation nyo, ayan, crying over you, feeling lost. I'll start to save money, moving forward, and I want solid foundations. Bottom card, you're my destiny. So, ayan na. Magkakaharapan na yung mga tao na katadhana ngayon. So, tingnan natin kung hindi man tamang panahon yung mga panahong yun na nagkakilala kayo. Andito ang traffic lights, isinasaad dyan yung tamang panahon para sa inyong dalawa, or yung tamang tawiran, 'di ba? So mukhang sa iba kayo nagtawid dati, jaywalking pala. Kaya nagkawindang-windang yung mga buhay-buhay nyo na may nahuli ng jaywalking, may maling tinawiran, 'di ba? Hindi pa tamang tawiran, nagtawiran na. So yan, mga nagkaroon ng mga
accident, nakamit ng karmic partner, karmic lessons in life dahil hindi hinintay yung tamang tamang tawiran or yung green light, 'di ba? So, naka-red light pa tumawid na. So, yun, nagkabungguan sila ng karmic. So, ayan, hindi kasi naging hindi niya hinintay yung tamang pagkakataon para mag-meet kayo. So, kaya gano'n na nangyari, chaos. I know I was a distraction from your pain. It's time for me to heal now. I wish I could share my good news with you. So, nung mga panahong yun nga, ayun, dahil maaring parehas kayo pinagdaan ng karmic partner, karmic lesson, na nag-move on kayo ng mga panahong yun. Pero ngayon mukhang clear na ang mga karmic cycles na yan. Tong bonfire na to naupos na. So, tingnan natin lalo na at we have the mirror dyan. And I'm so attracted to you. It was my fault but I blamed you. So, maaring siya yung siya yung, kumbaga ikaw naghihintay ka lang dun sa kabila, 'di ba? Ito yung traffic lights, naghihintay ka rito sa kabila. Tapos siya nandito. Hindi pa tamang oras ng pagtawid, tumawid na siya. So, may isang tumawid din from your side, maaring the karmic partner. Sila yung nagkabungguan na dalawa. So, maaring inisip nila they are meant to be, ganyan-ganyan. Pero wrong timing, hindi rin siya right timing. No, wrong timing na pero gano'n yung nangyari. No, kumbaga chaos yung nangyari. So, inisip nila siguro na, ay, we're meant to be, kaya nag-cross yung mga landas nilang dalawa. Pero hindi. Hindi niya kasi hinintay yung right timing. Kumbaga, kung tumawid siya ng tamang oras, kayong dalawa magkakasalubong sana. So, gano'n yung nangyari dito sa taong to. No? Kaya nangyari, na-meet niya itong bonfire energy na to. Ayan, minsan kasi, yung mga nagmamadali lagi, yun lagi yung mga taong nadadapa, nakakamit ng accident, no? So, kaya kailangan ng mahabang pasensya, hintayin yung mga tamang panahon for you, for the both of you, sa mga bagay-bagay. Lalo na kung hilaw pa, hindi pa pwede, hindi nyo pa pwedeng pitasin. Kumbaga sa purutas, no? Kailangan yung hintayin. And we have here, I know that I crossed the line with you. Ayun, no? Cross the line. Ang ginawa ko example, yung tawiran, 'di ba? So ayan, may pa, 'di ba, cross the line. And we also have here, I don't react when people mention you. So mga examples lang 'yon. Pwede nyo ring i-apply sa ibang bagay 'yun or sa ibang scenario. I'm starting to understand our connection. So ayan, may something talaga sa inyo nitong taon to. Maaaring ang twin flames, and just being near you is intoxicating. Okay, so ayan, kuha tayo ng mga initials natin dito. Pwedeng initials ng pangalan nyo or anything na pwedeng mabuo na connected sa inyo. Okay, let's see. LV, M, F, K, W, N, B, T, J, GE, letter A, bottom card. Ayan. So, let's see sa blue card natin dito. We have here obsession, manifestation, and reminiscing. Okay, so maaaring you are manifesting this na matagal mong hinihintay ito. Maaaring may mga rewards din coming in for you na kasi nakikita nitong taon to na maganda ang pasok ng sa'yo, ng finances mo, maganda ang maaaring nakukuha mo na lahat ng gusto mo, na ma-manifest mo na lahat ng mga hinahangad mo sa buhay, your dream job, and yung lahat ng mga hinahangad mo, and pati na rin tong taong to na hinahangad mo lang before na maghahabol sa iyo ngayon or hahangarin ka na maging parte ng buhay. Okay, so let's see sa ating general signs and messages. So, mga keywords na lang to, ha. Hindi na natin kailangan na-explain yan. Alam niyo na yan. We have here responsible, April, flower farm, emotional, Libra, good heart, vulnerable, travel. So, maaaring for some of you, may mga travel kayo na naka-schedule and then mag-meet kayo.
We have here North PH, Cute and Chubby, Soon, Gorgeous, Intelligent, January, Overthinker, Aquarius, Amazing, Past Person, Dimple, and December. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.